Siksika na po ang mga inmates sa Manila City Jail Male Dormitory. Kahit kasi ginawa na ng paraan na madagdagan ng espasyo, dikit-dikit at halos salapat pa rin kapag nagpapahinga ang halos 4,000 nakapit po doon. Mahigit 1,000 inmate lamang po dapat ang kapasidad ng nasabing kulungan. Dapat po nating harapin at solusyonan na matingnan natin yung kalagayan ng mga PDL. Magkaroon sila ng maayos na espasyo. At the same time po, yung pong mga aktibidad nila ay maisagawa nila ng maayos. Tinig po ni Jail Superintendent Lino Soriano, Warden ng Manila City Jail. Siksikan din ang iba pang pasilidad ng Bureau of Jail Management and Penology. Ito'y kahit maigit 7,000 na ang pinalaya mula Enero hanggang Oktubre. Siksikan din ang halos 30,000 nakakulong na dyan po sa New Bilibid Prison na dinisenyo lamang po para sa 6,000 preso, mga kapuso. Kulang din po ang mga medical personnel. Hindi pa turn over ang bagong ospital sa Bureau of Corrections. Imagine, 52,000 na tayo ngayon. 52,000 sa buong Pilipinas, ang kasya lang 12,000. Worse, pag ikukumpara mo sa ibang bansa. Tinig po ni Bureau of Corrections Director General Gregorio Katapang Jr. Mga preso sa Manila City Jail nakatutok sa tugon ng pamahalaan sa siksikan ng mga piitan. Alamin natin ang balita yan mula kay Manny Vargas. Man, go! Umaasa nga mga bilanggo sa Manila City Jail Male Dormitory na uusad ang programa ng pamahalaan para ma-decongest o mapaluwag ang mga kulungan. Ito ay upang mas mapabilis ang proseso ng batas para sa mga taong nahaharap sa kaso at inabot na ng maraming taon sa loob ng kulungan na hindi nakahatulan. Sa katunayan, 3 sa mga nakakulong dito sa Manila City Jail na nasa loob na ng piitan sa nakalipas na 13, 16 at 17 taon dulot ng magkakaibang mga kasong dinirinig pa rin sa Court of Appeals at Korte Suprema. Ayon kay Manila City Jail Warden Jail Superintendent Nilo Soriano, marami sa mga nakakulong din ay mga first-time offender o bago lamang nagkasala sa batas kasama na ang mga nasangkot sa mababang uri ng krimen na karapat-dapat mabigyan naman ng pagkakataong makapagbagong buhay. Sa katunayan anya, marami sa mga PDL o person deprived of liberty sa Manila City Jail ay sumalang sa formal na pagkasanay ng TESDA. Kabilang sa kanila na pinapayagang humawak ng kutsilyo at iba pang matatalas sa bagay sa loob ng kulungan ay mga umaaktong panadero, mason, karpintero at pintor na kahit nakakulong ay nakikilala na ang trabaho hanggang sa ibang bansa. Narito yung bahagi ng payam natin sa Jail Warden ng Manila City Jail Male Dormitory. Nilalaban na natin sa iba't ibang competition yung gawa ng ating mga PDL. Just recently, doon sa ginawang Germany Forum, pinakita natin, pina-exhibit natin yung mga gawa ng mga person deprived of liberty ng Manila City Jail. Yan ang tinig ni Manila City Jail Male Dormitory Warden Jail Superintendent Nilo Soriano. Sa katunayan, na ibebenta pa ng hanggang halos 3,000 o lagpas ng 3,000 piso ang mga obra maestra ng mga nakakulong sa bahagi ng Manila City Jail. Sa datos nga ng Manila City Jail, nasa 1,150 hanggang 1,182 lamang ang kapasidad ng piitan, pero sa ngayon, ang nakakulong doon ay nasa mahigit 3,800. Ako si Manny Vargas ng GMA Super Radio DCWB. Dapat totoo.